Bagsak ang katawan ni Ricky kinagabihan matapos ang araw ng kanilang ikalawang laban sa OMPL na ginanap dito sa Mansalay. Bukod kasi sa medyo maraming beses siyang binalya kanina sa laban nila, ay isang laro pa nga ang kanyang ginawa. At ito nga yung naging laban nila ni Knight Abad, ang pinakamagaling na manlalaro sa Maharlika League. Marahan nga ring bumukas ang pinto ng kanyang silid na kung saan ay lumitaw doon ang ulo ni Andrea na nakasuot ng salamin sa mata at nakapuyod ng maayos ang buhok sa likod nito. "Magpahinga ka na, may tatapusin lang ako," wika nga ni Andrea na makikitang may hawak pang ballpen. Makikita nga rin sa labas ng silid nila ang buhay niyang laptop na nakapatong sa lamesa. Alas 8 pa lang naman ng gabi ng oras na iyon, at kahit pa nga sabihing wala ang dalaga sa Kalapan, ay may mga inaayos pa rin naman siyang mga files na maaari niyang gawin sa kanyang laptop. "Good night," wika pa nga ni Andrea, at nang ngumiti naman si Ricky ay nag-flying kiss pa nga siya rito. Good night din," sagot naman ng binata na marahan ng ipinikit ang kanyang mga mata. Susubukan nga niyang matulog, kahit pa sumasagi pa rin sa isip niya ang nangyari kanina sa Mansalay Sports Complex. Natalo nga siya sa laban nila ni Abad, at dito niya napagtanto na kahit pa maganda ang kanyang shooting form, ay kapag ito ang kanyang makakaharap ay magagawa pa rin nga talaga nito na siya ay mapigilan. Malakas din daw ang pangangatawan ni Abad, at nararamdaman niya ito sa mga pagposte nito sa kanya at paggitgit. Parang mas mabigat daw ang ginawa nito kung ikukumpara sa ginawa sa kanya ni Galvez kanina. "Muntik na akong maging zero kanina. Pero paano nga ba ako nakapuntos?" Tanong pa nga ni Ricky sa sarili. At parang may tunog pa nga ng tumatalbog na bola ang tumatakbo sa kanyang pandinig ng oras na iyon. Sa pagkakaalala nga niya ay nakapag-crossover siya kay Abad at nagawa niya itong iwanan. Napaisip tuloy siya dahil doon. Paano raw kaya kung nagawa niya iyon ng mas maaga? Makaka-score pa rin daw kaya siya kay KA7? Pero kung nagawa ko kaagad iyon sa simula ay sure akong magagawa na niyang mapigilan iyon sa mga next na gagawin ko. Kahit pa sabihing mayabang at hindi ko gusto ang paniniwala niya pagdating sa mga gaya kong hindi katangkaran, ay aminado naman ako na hindi siya basta-bastang player. Siya pa rin ang current MVP ng Maharlika League. Wika pa nga ni Ricky sa isip. Bigla tuloy siyang napangiti at napaisip kung kailan daw kaya niya makakalaban uli si Abad. Matatalo na raw kaya niya ito? Ano pa ba raw ang dapat niyang pag-improvein para makasabay rito? Habang nakapikit nga ang binata ay may mga kung ano-anong bagay tungkol sa basketball ang nasa isip niya. Nag-iisip nga siya ng mga move na pwedeng makatalo kay Abad sa muli raw nilang paghaharap. Sa isip ni Mendez ay alam niyang hindi pa ito ang huli nilang paghaharap ni KA7. Samantala, mula naman sa Camilmil, sa sports facility ni Mover Flores, ay makikita sa loob ng court ang captain ng Kalapan City Beast na pawisang-pawisan dahil sa ginawa niyang paglalaro kahit 10 oras na ng gabi. Makikita nga ang matipuno nitong pangangatawan dahil wala itong pantaas. Kanina pa ngang hindi maganda ang kanyang mood dahil sa nangyaring pagkatalo nila sa team ng Nauhan. Naiinis siya sa kanyang sarili dahil sa naging resulta ng labang iyon. Habang pinapatalbog nga niya ang bola ay bigla na lang siyang tumakbo papunta sa basket. Pagtalon nga niya ay buong lakas niyang idinakdak ang bola sa ring. Kaso sumablay pa rin iyon nang bigla na lang sumagi sa isip niya ang ginawa sa kanya ni Maki Romero. Paglapag nga ni Mover sa ibaba ay napakuyom siya ng kamao at napasigaw. "Maki Romero, how did you beat me? Dati si Henrik lang ang tumatalo sa akin dito sa Mindoro. Ngayon, nagawa mo rin akong talunin." Sabi pa nga ni Mover na napatingin sa hindi kalayuan. Nakita nga niya roon si Rich na hawak ang kanyang shirt at may hawak itong tubigan. May pag-aalala ngang mababanaag sa mga mata nito habang pinagmamasdan si Mover. Ngayon lang daw niya ito nakitang ganito ka-frustrate sa nangyari. Kapag natatalo raw ang kanyang boyfriend sa team ni Henrik ay hindi naman daw ito nagkakaganito. Kaso tila iba raw ngayon. Kanina nga pag alis nila sa Nauhan ay kita ni Rich ang katahimikan nito sa sasakyan. Hindi na rin ito kinausap ang mga teammates nito na basta na lang daw nito pinauwi.
Napanood din daw niya ang laro kanina at hindi raw talaga basta-basta ang Romero na iyon. Pakiramdam nga niya ng oras na iyon ay mas magaling pa ito kay Henrik Ramirez. Isa pa, hindi raw niya makitang nagawang makasabay ni Mover dito noong second half. I need to practice my shooting. My ball handling skills. Hindi pwedeng sa sunod ay matalo na naman niya ako. Hindi na ako papayag na maulit pa yun Romero. Sabi na nga lang ni Mover sa kanyang isip at pagkatapos ay mabilis niyang dinampot ang bola at pinatalbog ito ng walang tinginan. Hindi pa rin nga alam ni Mover ang nangyaring labang kanina ni KA7 at ni Ricky Mendez na isa rin sa pinag-uusapan sa social media ng mga taga-Oriental Mindoro. Hindi pa rin kasi siya nag-o-open ng kanyang phone at ayaw raw muna niya makabasa ng kung ano-ano. Alam kasi ni Mover na dahil sa pagkatalo nila ay marami na naman sa kanya ang magme-message at may mga mababasa na naman daw siya na hindi maganda sa kanyang newsfeed. Lalo pa nga't ang pangit ng naging performance niya kanina sa nauhan. Magpahinga ka na Mover, hindi ka pa kumakain ng dinner. Baka maging malamig na yung niluto kong ulam mo. Iyon pa naman ang favorite mo. Sabi nga ni Rich na napahigpit na lang ang hawak sa shirt ni Mover. Ayaw raw niya na makitang ganito ang binata. At bilang partner daw nito ay gusto niyang mapakalma ito sa pamamagitan ng mga bagay na alam niyang kanyang magagawa. Habang pinapatalbog nga ni Mover ang bola ay bigla siyang napatingin sa dalaga nang marinig iyon. Nang makita na niya ng mabuti ang pag-aalala ng dalaga ay doon na siya parang natauhan. Nakalimutan niya na magmula kanina ay pinapagaan na ni Rich ang kanyang loob mula sa pag-alis ng nauhan hanggang sa pagdating dito sa Kalapan. Napabitaw na nga lang si Mover sa kanyang hawak na bola at napatakbo papunta sa dalaga na nasa tabi niya palagi sa nakalipas na taon. Nginitian niya ito at binigla ng yakap na ikinagulat din ni Rich. I'm sorry. Mahinang winika ni Mover at nang marinig naman ito ni Rich ay niyakap na rin niya si Mover na nagawa pa siyang halikan sa labi. Let's go, gutom na rin ako. O okay ka na ba? Hindi na ba masama ang mood mo? Baka hindi ka masarapan sa niluto ko? Nangingiti namang tanong ni Rich habang magkasabay silang naglalakad ni Mover palabas ng malawak na court ng lugar. Okay na ako. Siguro need ko lang na lalong magpalakas maglaro. Para sa next na laban namin ng nauhan ay kami na ang manalo. Sabi nga ni Mover na pasimple pang inakbayan si Rich na medyo napangiti at namula ang pisngi. And imposible na hindi ako masarapan sa luto mo. Ikaw lang yata nagpapakain sa akin ng masasarap. Bolero, sabi naman ni Rich at pasimple na lang niyang siniko sa tagiliran si Mover na bigla na lang napaseryoso. Kasunod nga noon ay ang pagtili ng dalaga nang buhatin siya ni Mover at naglakad na ang binata na siya ay buhat-buhat. Ibaba mo ako Mover, sigaw nga ni Rich na sinubukan pang magpumiglas pero wala na rin naman siyang nagawa dahil nakita niya ang maaliwalas na mukha ng kanyang kasintahan na sa wakas daw ay hindi na masama ang mood. Ang bahay nga ni Mover ay nasa loob lang din ng compound ng kanyang sports facility kaya ang pagdala kay Rich hanggang doon ay wala lang sa kanya. Dahil nga sa dalaga ay nakalimutan niya sandali ang masakit na pagkatalo nila kanina sa nauhan. Wala na raw siyang magagawa kundi ang bumawi sa sunod. Pero aminado naman ako, magaling si Maki Romero kaya hindi siya dapat mawala sa team ng Ormin kapag nagpasa na kami ng lineup para sa Maharlika League. Nasabi na nga lang ni Mover sa sarili dahil simula raw sa isang taon ay magkakaroon na rin daw ng regular team ang Oriental Mindoro sa isang National League. Mukhang dahil sa nangyari ay kailangan niyang mai-priority si Maki Romero na tanggapin ang kanilang magiging alok dito kung magkataon. Nang mga oras namang iyon, mula sa Kanubing 1 ay makikita nga sina Baron at Martin na kasama sina Romeo at Jun. Kasalukuyan nga sila nakatambay sa basketball court ng barangay at nanonood ng mga kabataang naglalaro. Medyo hindi pa rin sila makarecover sa pagkatalo nila sa nauhan kanina. Kaso, nagulat na lang sila sa nakalap nilang balita tungkol sa pangyayari sa Mansalay. Inaasahan nilang mananalo sina Ricky Mendez. Kaso, ang sunod na nabasa nila ang parang ayaw nilang paniwalaan. Alam na kaya ito ni Captain Mover? Tanong na nga lang ni Martin habang nakatingin sa kanyang phone.
Makikita nga roon ang isang picture na kung saan ay makikita si Knight Abad na dinidepensa ni Mendez. Patay ang phone niya. Baka kapag okay na siya ay doon lang niya ito malalaman. Pero itong si Ricky, paano nangyaring si KA7 ay nakipag one-on-one sa kanya? Siya pa talaga ang dinayo ni Abad sa Mansalay. Sabi nga ni Baron na hindi pa rin makapaniwala na makakaharap kagad ni Mendez ang best player ng Maharlika League. May hindi pa ba tayo nalalaman kay Ricky? Kung tutusin ay dapat sa akin muna dadaan si KA7 bago sa kanya. Dapat ako muna ang nilabanan ng Abad na iyon. Bigla na nga lang nagmaktol si Baron na ikinailing na nga lang ni Martin. Kinagabihan nga rin mula sa Puerto Galera ay makikita nga si Henrik Ramirez na kasalukuyang walang pantaas na shirt at tanging jersey shorts lang ang suot. Sinambot nga nito ang ipinasang bola ni Jeric Salonga na makikita rin walang pantaas. Kapwa nga rin pawisan ang dalawa na nagbigay ng makintab na tekstura sa kanilang matipunong pangangatawan. Nasa bahay ni Jeric si Henrik at kasalukuyan nga silang naglalaro ng basketball sa court na makikita sa likuran ng lugar. Matapos tayong matalo ng Mansalay, parang nakakagulat na makita kang nagpa-practice. Sabi nga ni Jeric na mabilis na dinepensahan si Henrik na mabilis din siyang sinandalan. Hindi nga ito nagsalta, bagkus ay bumigla ito ng pagkanan na siya namang pagsabay ni Salonga rito. Makikita nga ang kaseryosohan mula kay Henrik at nang sabayan ni Salonga ang kanyang ginawa ay bumigla nga siya ng isang mabilis na pag-ikot pakaliwa. Nalampasan niya si Jeric na mabilis na maiginalaw ang isang paa para habulin si Henrik, kaso bumigla ng paglayo ito sa kanya at tumalon palalo palayo. Ang bilis, hindi ko maabutan. Sabi nga sa sarili ni Jeric na wala nang nagawa kundi ang pagmasdan na lang si Henrik na pinakawala ng bola mula sa may free throw line. Paglapag nga nilang dalawa ay siya rin pagtama ng bola sa board at paghalit nito sa basket nang pumasok pa ito sa butas ng ring. Hindi na tayo pwedeng matalo, Jeric. Ilang laro pa at makakalaban na natin ang nauhan. Hindi tayo pwedeng magaya sa team ni Mover. Nakita mo naman siguro ang nangyari noong second half. Winika na nga lang ni Henrik dahil sa pagkatalo nila sa Mansalay at sa pagkatalo rin ng Kalapan sa kamay ni Romero ay tila binigyan ito ng dahilan ng ace player ng Puerto Galera na mas maging magaling pa. Hindi na raw yata itong oras para magpaisi-isi siya dito sa OMPL. Gaya nga ng sabi ng iba, kakaiba raw ang taong ito at hindi raw pwedeng mawala sila sa itaas. Kailangan tayo mag-champion bago ako maglaro para sa Oriental Mindoro sa Maharlika League. Seryosong winika ni Henrik at si Jeric nga ay marahang napangiti nang makita ang kaseryosohan sa mga mata ng kanyang kaibigan. Kung hindi raw nangyari ang mga bagay na iyon, ay baka wala rito ngayon si Henrik. Sisiguruhin ko rin na tayo magkakampyon uli this year. Hindi na pwedeng maulit ang nangyari noong first game natin. Sabi nga ni Jeric at pagkakuha niya sa bola ay agad din niya itong ipinasa kay Henrik. Pagkatapos noon ay agad siyang kumilos para ito ay depensahan. Napaseryoso na lang siya nang bumigla ng yuko si Ramirez at kasunod nito ay ang pag-abante nito ng mabilis. Nilampasan lang siya ni Henrik nang walang kahirap-hirap at pagtingin niya sa kanyang likuran ay nasa ere na ito para ilagay ang bola sa basket. Tuck-in move iyon na. Gagayahin ba niya ang ginagawa ni Mendez? Tanong na nga lang ni Jeric sa sarili. Ayusin mo ang depensa, ang dali mong malusutan. Wika nga ni Henrik at si Jeric ay napangiti na lang. Tama nga raw ito. Masyadong malamya ang kanyang depensa kaya seseryosohin na raw niya at baka raw lalo pang magyabang itong kanyang kalaban. Nakita mo na rin siguro na nandito si Abad. Nasa Mansalay pala siya at hindi ko alam kung bakit naglaro sila ni Mendez. Hindi ko maalala na magkakilala sila. Sabi nga ni Henrik matapos sambutin ang bolang ipinasa sa kanya ni Salonga. Natalo si Mendez, tambak. Pero sagot naman ni Jeric na napangisi nang muling subukan ni Henrik na siya ay lusutan sa pamamagitan ng duck-in. Inunahan na nga niya ito at binangga ng bahagya. Foul ka! Bulalas nga ni Henrik na biglang napatalon palayo dahil sa nangyari. Walang referee. Bulalas naman ni Jeric na natatawa na lang sa kanyang kaibigan na ayaw raw mautakan
Pero kahit natalo si Mendez, nagawa pa rin niyang umiskor at hindi basta-basta ang ginawa ni Mendez kay Abad. Nagawa niyang mapaupo ang pinakamagaling na player daw ng Maharlika gamit ang bilis at crossover nito. Wika naman nga ni Henrik na napatingin sa napatigil na si Jeric, habang siya naman ay pinapatalbog ang bola. Kung magpo-focus ako ng ayos sa pagpapractice, sigurado akong magagawa ko rin iyon at matatalo ko rin ng mayabang na si Abad sa oras na magkaharap na kami sa Maharlika League. Sabi nga ni Henrik, at kasabay nito ay ang bigla niyang pagtalon para itira ang bola. Nagulat si Jeric doon at ang daya raw nito. Kaya malaki ang pasalamat ko kay Mendez dahil sa wakas nagkaroon na ng dahilan para maging masipag magpractice ang isang Henrik Ramirez. Mukhang na-realize na niya na hindi porket magaling na siyang maglaro ay puro na lang pasarap ang kanyang gagawin. Wika nga ni Jeric sa sarili na napatingin na lang sa umarkong bola. Pumasok nga ayon sa basket at makikita ang marahang pagngiti sa labi ni Henrik. Ang bulok mong dumepensa, Jeric. Madaya ka. Akala ko'y may sasabihin ka pa. Sagot naman ni Jeric na wala nang nagawa kundi ang tanggapin ang mga sinasabi ni Henrik. Kung magpapatuloy raw ang ganito ay sigurado siyang mabibigyan ito ng magandang laban ang mga malalakas na team na kanilang kakaharapin. Lalo na nga ang nauhan na tila isang bagong bantarin sa kanilang pagiging pinakamalakas na koponan sa OMPL ngayong taon. To be continued.